physical evidence of spiritual powers. At magaling nila na nangyayari kayo sa So, mamaya po sa ito po sila yung magagawain sa ibang section, sa ibang mga district, sa Pilipinas, yung magagawain ng Kaya sa atin din section 1, tayo mamaya sa virus. So, yun po ba sa ibang tatagal ay po natapos ng tayo ng Diyos sa Acts chapter 9. Acts chapter 9. Si Saulo na sinasabi pa ng mga pagkakata patay natin sa mga alitan ng Panginoon at ang polis na bilang sa sinagogue. Sa kanya na magsulat si Maso sa mga sinagogue upang po siya ay makasumpong ng sinulat sa mga sinahan. Maging mga lalaki o mga babae ay kanya sinabi ng mga tapos sa Jerusalem. Sa kanyang paglalakad ay layanin na siya ay malapit sa Damasco at paglakay ng liwanag sa palibot niya isang ikap ang mula sa langit. For at siya ay supasok sa lupa at nakarinig ng isang tinig sa kanyang nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinutusan? 5. At sinabi niya sino ang Panginoon at sinabi niya ako si Jesus na iyong pinag-uusin. 6. Ngunit pagtinig ka, ikaw papasok sa bayan at sasabihin ko sa iyo ang dapat gawin. 7. At ang sabi niya sa paglalakad ay matitinihan na hindi makapagsalita na naririnig ang tinig kapag walang tinig. So, let's pray. Bilang Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po Panginoon sa iyong mensahe. Ang malayang mag-usap sa ating pagkalitaan sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Hindi mo na Panginoon na pangalan Panginoon ng salita ng Panginoon. Patapan at aming pagkalitaan. Maraming salamat po mga aming namin in Jesus' name we pray. Amen. Lapakan natin ang Panginoon. Nakapila po tayo. So, sa dyan po sa mga kapila. Medyo naman tayo sakit. Sipon. Kaya po na kita nyo na nagulaw ang sipon. Praise the Lord. Amen. Thank you, Jesus. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong po umaga ay mapagatan natin the power of a personal experience. The power of personal experience. Ang kapangyarihan ng personal na karanasan. Amen. Nabasa natin sa ating key verses sa Acts chapter 9 ay patungkol sa conversion ni Apostol Pablo. So bago siya naging Apostol Pablo, siya po ay si Saulo ng Tarsus. Isa po siyang Pariseo, isa siyang magaling sa kanilang kautusan, sa kanilang batas, sa salita. At siya po ay isa sa mga persecutors ng Christianity ng panahon. May kita din dyan mga kapatid na sa verse 2 na sino mang nasa daan, yung this way, yung daan dyan, yan po ay tawag sa mga mananampalataya ng panahon ngayon. Ang daan, the way.
commemoration din sa sinabi ng Panginoon na I am the way, the truth, and the life. So, ng mga unang panahon ng Christianity, hindi pa Christian ang tawag sa kanila. Ang tawag sa grupo nila ay yung mga nasa daan, the way. So, lahat ng mga nasa daan, sino mang nasa daan, sabi niya sa verse 2, sino mang kabahagi o kamiyembro na mga Kristyano, lalaki man o babae, ay ginusto niya na mahuli, ipakulong, at i-persecute, maging ipapatay. In fact, sa verses, sa chapter 8, ay pinapatay o pinatay ng mga Hudyo si Felipe, ang isa sa mga unang leaders ng New Testament Church na si Philip. Si Felipe, si Esteban. Si Esteban ay pinapatay nila sa chapter 7, pinapatay ng mga Hudyo sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon si Kristo. Kasi siya sa mga unang leaders ng New Testament Church. At sabi ng Bible, si Pablo o si Saulo ay nandoon na pinatay si Esteban. Ayan sa verse chapter 8, verse 1. Ang sabi niya, si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. So si Saulo ay isa sa mga nagpapatay, isa sa mga responsible sa pagpatay kay Esteban. Si Stephen ang unang Christian martyr. Siya ang una na napatay, mga kapatid. So itong si Saulo ay persecutor at siya po ay pumunta, yan sabi yan sa verse 2, siya po ay pumunta papuntang Damasco sa mga sinagoga at meron siyang hinihingi mga sulat o kumbaga mga kapatid, ito ay mga authority to arrest, parang walang pag-arrest, parang humingi siya ng wala sa mga high priest na kasulatan para ipapatay, ipahuli ang mga mananampalataya. Yung kanyang motibo sa pagpunta sa Damasco ng kapatid ay murder, pagpapatay sa mga mananampalataya. Ngunit, kagaya ng sinabi ng Bible, hindi natin usang maunawaan ang pagkilos at lang ng Panginoon. Sa panahon ito, ang Saulo na ito na persecutor ng mga mananampalataya sa kanyang pagpunta on his way para hulihin ang mga mananampalataya, ay ito pala yung araw na siya ay makapakilala sa Panginoon. Kaya sabi diyan sa verse 3, and as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. Walang introduction, mga kapatid, sa kanyang conversion. Walang naunang hint na siya ay malapit na palang ma-convert, kundi agad-agad that particular moment ay bigla na lang palang magbabago ang buhay niya. Ang iba sa atin ay na-convert unti-unti, may nauna na nag-Bible study, may nag-invite, unti-unti tayo na-convert. Pero itong si Saulo, mga kapatid, ay walang ganun, walang introduction, walang dahan-dahan, hindi gradual. Actually, he was on his way para magpapatay ng mga mananampalataya, and suddenly, ang sabi diyan ay bigla na lamang nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. Kaya mga kapatid, hindi natin masasabi ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Maaaring parang walang pag-asa o wala kang nakikitang hint or chance na siya ay magbabago, pero pag kumilos ng Panginoon, mga kapatid, ay kaya niya na baguhin ang buhay ng isang tao. Yes, amen.
sabi dito mga kapatid, bigla na lang nagliwanag sa palibot niya, sa ilaw mula sa langit. At siya'y nasubasot sa lupa. At nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? So, nakarinig siya ng tinig galing sa langit na nagsasalita at nagtatanong sa kanya, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Why do you persecute me? Why persecutest thou me? Sabi ng verse 5, sumagot siya, sino ka baga, Panginoon? Natin mga kapatid, bilang isang Hudyo, ang Panginoon sa kanila ay isa lang. Kilala niya, pamilyar siya sa experience ng liwanag at tinig na galing sa langit na nagsasalita sa isang tao. Walang iba mga kapatid, kundi si Yahweh, ang Diyos, ang Panginoon ng Israel. Kaya ang kanyang tanong, sino ka baga, Panginoon? At sumagot ang tinig sa kanya, nagsabi, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Sa English, ang sinabi doon na I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Mahirap para sa iyo ang sumipa sa mga tinig. Nagpakilala ang tinig, nagpakilala ang Panginoon sa kanya. Sabi, ako si Jesus na inuusig. Pag may umuusig pala sa church, ang inuusig ay ang Panginoon. Kapag meron palang nagpe-persecute sa church, ang pinipersecute nila ay ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, ako ang iyong inuusig at mahirap para sa iyo ang sumipa sa tinig. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. Itusan siya ng Diyos na pumasok sa bayan at sasabihin sa kanya ang susunod ng gagawin. Alam natin mga kapatid, nagulang pansamantala si Saulo at siya ay pinag-pray ni Ananias at siya ay binaptize ni Ananias na isang mananampalataya. And since then, nagbago ang buhay ni Saulo. Since then, mga kapatid, nag-turn around ang kanyang buhay, 180 degrees. Tama, 180 degrees na kasi kung 360, balik ka ulit mo. Diba? Nakarap ka dito, 360 degrees, balik ka ulit mo. 180 degrees, yan lang sa ito. So, ang kanyang buhay ay nag-turn around 180 degrees. Ang dating mag-uusig ay naging mangangaral ng Ebanghelyo. Although hindi ito agad-agad, mga kapatid, na natin unawain ay proseso ang Panginoon sa ating mga buhay. Sabi nga ng ating Bishop Presbyterian na dito sa pangalanan niya dati, the promise has a process. We love the promise, but sometimes we hate the process. Ang pangako ng Diyos ay totoo at tunay, pero tandaan natin meron ang proseso. Pag hindi natin sinang-ayunan ng proseso, hindi natin makukuha ang pangako. Kaya mayroong proseso mga kapatid, pero sa madaling sabi, ang kanyang experience na ito na ang Panginoong Yesus ay mismo kinausap siya, nagsalita sa kanya, nagpakilala sa kanya. Sabi nga niya sa kanyang sulat, kagaya ng isang ipinanganak sa hindi kapanahunan, hindi man siya kasama sa 12 apostol na talagang nakasama ang Panginoong Jesucristo. Pero siya ay tinuring din na apostol dahil sabi niya, kagaya ng ipinanganak sa hindi kapanahunan, ay nakita ko rin ang Panginoong Jesus. Dahil ang Panginoon ay nagpakita sa kanya dito sa daan sa labas.
Let me tell you mga kapatid, this is the power of a personal experience. Ito po ang kapangyarihan ng personal na karanasan. Ang ating personal na karanasan ay kaya pong magpabago ng ating buhay sa harapan ng Panginoon. Your personal experience with God can make a drastic change in your life. Ito personal encounter na ito ni Pablo ang naging turning point ng kanyang buhay. Ito personal experience, encounter ni Pablo sa Panginoong Jesucristo ang nagbago ng history ng kanyang buhay. Kaya mga kapatid ko, ito po ang kapangyarihan ng personal experience sa Panginoon. Kaya baguhin ng personal encounter sa Panginoon ang takbo ng ating buhay. Palakpakan na natin ang Panginoon. Sabi sa verse 7, ang mga tao kasama niya sa paglalakad ay nangatilihan na hindi nakapagsalita na naririnig at tinig na dapat walang nakikitang sino man. Hindi nila naunawaan ang experience nito ni Pablo. Hindi nila ito alam ang significance na experience na ito. Diba? Parang sa panahon ni Ezekiel, nagpakita kay Ezekiel ang kalwalhatian ng Diyos habang siya ay nandun sa ilog. Doon po sa Babylon ng sila ay nandoon sa pagkabihag. Nakita ni Ezekiel ang pangitain ng kalwalhatian ng Diyos. Kagaya ng isang trono na mayroong ng isang platform na mayroong trono sa ibabaw at kinakarga ng mga anghel. Sabi ng iba na mga malilikot ang kaisipan, maaaring daw ay mga UFO, mga spaceship. Pero pagkita natin, hindi po ito UFO, ito spaceship, ito po ay ang trono ng Diyos na carried by the angels. Why? Ba't natin nasabi yun? Si Ezekiel lang ang nakakita. Kung ito ay sighting, ang tawag nila sa mga ganyan, sa mga nakakita ng mga UFO, ito yung mga UFO sightings. Kung ito ay sighting, dapat nakita ito ng lahat. Pero hindi ito sighting, it is a vision. Ang nakakita lang ay ang propeta. Because the vision was for the prophet. It is not a sighting for everyone. It is a vision. Hindi lahat ay nakakita ng pangitain ni Ezekiel. Iyon ay pangitain ng Diyos para sa kanya. Let me tell you mga kapatid, your personal experience, your personal encounter with God, sometimes people don't understand kung ano ang iyong naranasan, ang iyong encounter sa Panginoon. They may not understand it. They may not see it. Pero ikaw na nakaranas, ito ay tunay at totoo sa iyo. Hindi man nila naunawaan, hindi man nila nakikita ang significance, pero sa iyo, buhay na buhay ang kapangyarihan ng iyong personal encounter at personal experience sa Diyos. It is for you. Your vision is from God to you. That's why sometimes it's wise not to share it to everyone. Minsan, merong wisdom na ang vision na ipinakita sa iyo ng Panginoon o panaginip na binigay sa iyo ng Panginoon o experience na meron ka sa Diyos ay huwag mong basta agad ipagsabi sa lahat. There is a right time where you can share it because
Because you cannot expect everyone to believe it. You cannot express everyone to agree and confirm your experience with God. And sometimes, magre-resulta lamang ito sa disappointment, frustration, mga kapatid ko. Magre-resulta lamang ito, mga kapatid, sa discouragement when other people does not see what you are seeing na ibinigay sa iyo ng Diyos. Maaaring may pangitain, maaaring may panaginip, maaaring may vision na binigay sa iyo ang Panginoon. Sa pasimula, kapatid, alagaan mo muna yan sa panalangin. Sarilinin mo muna ang vision na yan at iyong alagaan sa panalangin at relasyon sa Panginoon. There will come a time na ito ay pwede mo na ibahagi sa iba. Pero sa umpisa, mas mabuting keep it in prayer. Keep it in secret. Because not everyone will see as you see. Not everyone will believe that you experience it. Not everyone will believe and confirm na ang pinakita sa iyo ng Panginoon ay totoo. It's for you. It's personal. But do not forget it. Huwag mong kalimutan ang pangitain na yan. Huwag mong kalimutan ang panaginip na yan. Huwag mong kalimutan ang experience na yan. Because there is power in that personal experience. One day, mga kapatid, you will get fuel. You will get motivation and encouragement from that personal experience. There is power in that personal experience. Keep it to yourself. Keep it, mga kapatid, and it will help you sa panahon, mga kapatid, na kailangan mo. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid ko. Kaya encourage everyone, kung wala pa tayong personal encounter sa Panginoon, personal experience sa Panginoon, it's time, mga kapatid ko, that we seek the Lord with all our heart. Sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, you will find me if you will seek me with all your heart. Marahil ang personal experience mo ay sometime, mga kapatid, in the church, maybe in this altar, where you encounter God and His presence. Maybe ang experience mo ay sa isang gawain, in a youth camp, in a general conference, where God has revealed Himself to you in a special way. Marahil ang iyong personal experience is somewhere, mga kapatid, in your secret room, where you lock yourself and you pray to God earnestly without distraction. At doon nalagas mo ang presensya ng Panginoon at nakakita ka ng vision of pangitain, naramdaman mo ang presensya niya in special way. Mga kapatid ko, there's power in that personal experience. If you have not experienced it yet, I challenge you, pray. Ask the Lord, Lord, I want a personal experience, encounter with you. Sometimes we are too distracted sa mga bagay sa sanlibutan, so we don't have time for this personal experience, encounter sa Panginoon. Sometimes, even in the church, we can be very distracted, so you don't have the time to experience God personally. Maybe, collectively, we worship the Lord na sama-sama. We worship the Lord and we pray na sama-sama, mga kapatid ko. But I encourage you and I challenge you this morning, there is great power when you have a personal experience with the Lord. There will come a time na maghihina at madidiscourage ang iyong kalooban sa paglilingkod sa Panginoon. Kung wala kang personal experience at encounter sa Diyos, mga kapatid ko, madali lang para sa atin ang lumayo. Madali lang para sa atin ang umalis, ang umiwalay, kung
kung nakasama ka lang, nabarkada ka lang sa mga kabataan sa church, madali lang umalis. Pag na-discourage ka, may nakita kang di maganda sa church, madali lang umalis. Nakasama ka lang. Na-invite ka lang, o kaya ay naisama ka lang, madali lang para kapit sa Panginoon. Para ka lang umatid ng isang, para ka lang naging bahagi ng isang grupo na kapatid ko. But if you have a personal experience, encounter with the Lord Jesus Christ, mga kapatid ko, hindi ka basta-basta aalis. Nawala na yung iba, nandito ka pa rin. Kahit ano nangyari, nandito ka pa rin. Lumipas sa maraming panahon, pagkalong-kalong man minsan ang ating journey sa Panginoon, nandito ka pa rin. Bakit? Sometime in the past, meron kang personal experience at encounter sa Diyos. Kaya alam mo na hindi ka pwede lumayo. Alam mo na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Pag meron kang personal encounter sa Panginoon, mas malalim ang iyong pagkakilala sa Kanya. Mas malalim ang iyong paglilingkod sa Kanya. Mas malalim, mga kapatid, ang iyong pagmamahal sa Kanya. Dahil meron kang personal experience, encounter sa Panginoon. So I encourage you, kung wala pang ganito, mga kapatid ko, it's time, mga kapatid, maybe you can make this schedule, set a time sa iyong schedule, mag-fasting, magbasa ng Bible, isa lang muna ang iyong sarili sa mga bagay sa labas. Hanapin ang Panginoon, mag-pray, mag-pray, mag-pray. Kung meron kang kwarto, if you have time and if it's available, mga kapatid, magsara ka ng iyong kwarto. Hanapin mo ang Panginoon. Inubog mo ang iyong mukha sa sahig. At hanapin mo ang kanyang presensya. Until you encounter Him, mga kapatid ko. Napaka-alagay. Napaka-alagay. Later on, sa buhay ni Pablo, sa chapter 26 na nang siya ay hinuli, at siya ay hinarap, mga kapatid, kay Haring Agrippa, kinuwento niya ang kanyang experience, Acts chapter 26. Nang siya na mismo ang pinersecute, dati siyang persecutor. Pero nung siya na ang pinersecute, mga kapatid, dinala siya sa harapan ng consul ng Judea. Si Festus at si Agrippa, ang hari, mga kapatid. Kinuwento niya ang kanyang encounter sa Panginoon. Sa verse 13, kinuwento niya kay Haring Agrippa ang kanyang experience. At midday, O King, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun shining round about me and them which journeyed with me. Alam niyo ba, mahal na hari, sa kalagitnaan ng araw, nakita ko ang sangliwanag galing sa langit. Verse 14, and when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus, whom thou persecutest. Nung siya nang inuusik, mga kapatid ko, at hinarap siya sa akin, anong pinalikan niya? The experience ko. I-encounter niya sa Panginoon. Malari, ito, ang nangyari sa akin. Ang Panginoon ay nagpakita sa akin. Kaya sabi niya sa mga pagkakulan, I have been obedient to the heavenly vision na ibinigay sa akin. You see, mga kapatid, the power
of your personal encounter with Jesus. The power of your personal experience with the Lord. There will come a time, there will be challenges sa ating paglilingkod sa Panginoon. There will come a time na mayroong mga mabibigat na pagsubok at maaaring pag-uusig sa paglilingkod natin sa Panginoon. May mga panahon na pagiging parang mas madali na lang na huwag na lang magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Pero dahil may personal experience ka, may personal encounter ka sa Panginoon, babalikan mo yun. At sasabihin mo, paano ako hindi magpapatuloy? Meron akong naranasan. Kilala ko kung sino pinaglilingkuran ko. Mga kapatid, isa lang ang paraan para ang pagkakilala mo sa Panginoon ay lalong lumalim. You need to have experience. Wala pa ka natin ng Panginoon. You don't know someone na wala kang experience sa kanya. You don't know. You don't know the person. Maring alam mo pangalan niya, pero hindi mo siya kilala. Hanggang di mo naranasan makasama siya. Maring alam mo lahat ang information about sa kanya, nabasa mo sa isang source, pero hindi mo siya kilala. Hanggang wala kang experience sa kanya. And we can be in the church, and we can know all the information about Jesus, and we can know mga kapatid, all the details about Jesus, but you don't know Him if you don't have experience with Him. Hindi natin siya kilala kung wala tayong karanasan sa Kanya. Kung di natin siya na-encounter, we don't know Him, mga kapatid ko. Kaya magiging madali na i-overcome tayo ng mga pagsubok. Magiging madali na i-overcome tayo ng mga pag-uusig at ng mga suliranin sa buhay. Magiging madali na tayo, mga kapatid, ay tumalikod if we don't know Him. But if you know Jesus, if you know the Lord, if you know Him not just the Savior of the world, but my Savior, my Lord, and my God, if you know Him personally, mga kapatid ko, magpapatuloy ka kahit ano mangyari. May mga katikisuran sa paligid, may mga pagsubok sa paligid, may mga discouragement sa paligid, may mga pag-uusig, mga kapatid. Magpapatuloy ka dahil kilala mo kung sino pinaglilingkuran mo. Kilala mo kung sino ang Panginoon mo at siya ang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah. I encourage you. Have a personal encounter with the Lord. Yes, we worship Him. Sama-sama dito, bawin tayo. But sometimes we need a private time. Private time with God. Yes, narinig natin salita ng Diyos dito, mga kapatid ko, but we need a private time with the Word of God. Sabi ng Panginoon sa Deuteronomy, hindi malayo ang salita ng Diyos sa atin para sabihin natin sino ang aakyat sa langit para kunin ang salita niya, sinong tatawid sa dagat para makuha ang kanyang mga kautusan. Sabi ng Panginoon, no, my word is near your heart and in your mouth. Malapit ang salita ko sa inyong bibig at sa inyong puso upang masunod ko ito. Natin sabihin, sino pupunta doon para makuha ng scroll? Sino tatawid ng dagat para mahanap yung kasulatan? Hanapin sa mga kuweba, yung mga manuscript, yung mga scroll. Sabi ng Panginoon, hindi, ang salita ko ay malapit sa inyong bibig at malapit sa inyong puso upang inyong magawa ito. Alam niyo ang implication yan sa panahon natin. Ang Bible malapit sa ating bibig. Ibig sabihin, ang Bible na isalin sa wika natin. Tagalog, ano?
Di Cebuano. Kahit anong dialect, meron na. Malapit sa inyong bibig at malapit sa inyong puso. Ano pa? Ito pa. Nandito pa. Pwede na sa cellphone. May Bible na din. Alam niyo mga kapatid, lahat ng ito ginawang available ng Panginoon ang salita niya malapit sa atin. Alam niyo kung ito nangyayari. It increases our guilt before God because we don't have any excuse. Lalo lang tumataas ang ating personal, mga kapatid, accountability sa harapan ng Diyos. Bakit? Napakalapit na ng salita niya sa atin. Lalo lamang tayo nagiging guilty sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, nang naghatol ang Diyos, walang nagsalita kahit sino man. Natahimik ang lahat. Every mouth was stopped when God judged. Bakit mga kapatid? We don't have any excuse. Ito, hindi namin alam eh. Sabi nga nila, ignorance of the law, excuses, no one. Pero meron yung foundational assumption that the law is public and accessible to everyone. Kung ang batas ay hindi po available, accessible, binusod ka. Pero kung ang batas ay nailathala, may paraan para malaman o pamasa, walang excuse. At pagdating sa batas ng Panginoon, wala tayong excuse. It is published. It is accessible. Sabi ng Panginoon, it is near your heart and your mouth. Hindi ka natatawid ng dagat, hindi ka naakyat sa mundo para makuha ang salita niya. Kaya I encourage everyone, have a personal, private time with the Word of God. Ang public reading of the Word of God is important. Yan ang sabi ni Pablo kay Timothy. Huwag mong pabayaan ang pagbabasa. That's public reading. Meron tayong public reading dito pag Sunday. Pero baka pag nakasign lang tayo sa natin nababasa ang Bible. Dapat sa ating mga bahay, mga kapatid, magbasa rin tayo ng Bible. Basahin natin ang salita ng Panginoon. Aralin natin ang salita ng Panginoon. Saliksikin natin, sabi ng Panginoon, search the Scripture. For in them you believe you have eternal life. And they that are which testify of me. Ito ang mga nagpapatunay, nagpapatotoo sa Panginoon at dito isip natin meron tayo walang hanggang buhay. Search the Scriptures, mga kapatid ko. Magbasa, magbasa, magbasa. Mag-aral ng salita ng Panginoon. Study. Show thyself approved to God. A workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. I encourage a personal, private time in the Word of God. Basahin natin ang mga salita ng Diyos sa mga kapatid. Labanan ng Panginoon, natin. It's your personal relationship. It's your personal experience na magpapalakas sa'yo, na magpapanalo sa'yo. Kung sama-sama ka lang sa church, kaya mga kapatid, maganda rin naman talaga. Sabi nga rin, by all means, save some. Diba? Ginagamit naman sa panahon natin yan. Sports, para lang invite, mga youth, pagkabarkada, kaibigan, marami naman talaga sa atin, dala sa pamagitan lang ng pagkabarkada sa youth. May iba pa nga gusto ng evangelism ngayon, ligaw-ligaw, evangelikaw. Tapos na sa church kasi may ligaw sa church. May mga ganun naman talaga na program.
Pero alam niyo mga kapatid, along the line, ano nangyari doon? Nagkaroon sila ng personal experience. Kasi kung nadala ka lang sa church sa barka-barkada, hindi ka magtatagal. Pag wala yung barkada mo, wala ka na. Pag nadala ka sa church na ligaw-ligaw, paano kung nabasted ka? Yan ang sisip. Diba? Nabasted ka sa zero. Nabasted ka sa rin. Ano yun? Kung nadala ka lang sa sports, okay yan. Kung nagkaroon ka ng personal encounter after noon, dito ka lang dahil sa sports, nandito ka lang kasi masaya. Pero later on, nagkaroon ka ng personal encounter, mananatili ka. Pero nandito ka lang dahil sa may kainan. Pag walang kainan, wala ka na rin. Nandito ka lang kasi may event, may kasayaan. Susunod, wala ka na rin. Okay yun mga kapatid, kung umpisa, napunta ka lang dito dahil sa barkada, na-invite ka, may dinigawan ka, may nagandaan dito sa church. Okay yan kung later on, nagkaroon ka na experience sa altar na ito, nakilala mo, na-experience mo ang Panginoon, mananatili ka. Kaya kung nandito ka pa rin dahil lang sa barkada, I encourage you, it's time mga kapatid, na i-level up mo ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Hangarin mo magkaroon ng personal relationship sa Panginoon. Ginamit lang yan para mapunta ka dito. Pero ang talagang dapat mo maranasan ay personal encounter with the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Dahil kung wala ka dito, madali ka rin mawawala, madali ka rin lalayo. Pero kung may personal encounter ka, kahit yung mga taong nalayo sa Panginoon, pero may personal encounter with Jesus Christ, mga kapatid ko, hindi nila kakayanin. One day, babalik sila. Dahil may naranasan sila na hindi matatanggi at hindi mo na makakalimutan. Kapag kakilala mo ang Panginoon, palakpakan mo na natin ang Panginoon na kapatid. Ang kanyang experience noong panahon na maging siya at in-persecute na, yun pa rin ang kanyang pinalikan. Kaya sabi niya, naging masunurin lang ako sa pangitain na ibigay sa akin. The heavenly vision that was given to me, I have been obedient. Kaya sabi nga ni Agrippa sa kanya, Saulo, hindi ko na ako makulong. Hindi na ako maging Christian sa sinasabi niya. At hindi ka makapag-aakay sa Panginoon kung wala kang personal experience. Totoo, makakapag-akay tayo ng kaluluwa sa Panginoon kapag may personal experience ka sa Panginoon. Kung kilala mo kung sino ang Panginoon sa iyong buhay, doon ka lamang talaga magkakaroon mga kapatid ng burden and ability dahil kilala mo kung sino ang sinishare mo. Hindi ka makapag-share about Jesus Christ kapag hindi mo siya kilala. Ma-overcome ka ng hiya. Right? Ma-overcome ka ng takot, ng hiya. Kapag wala kang personal experience. Pero kung kilala mo kung sino ang Panginoon at naranasan mo sa iyong buhay na siya ay buhay at totoo, kahit nahihiya ka, kahit natatakot ka, kaya mo ma-overcome ang hiya at takot dahil kilala mo at may experience ka kung sino ang sinishare mo. Alam mo kung sino ang sinishare mo. Kaya kahit nahihiya ka, ma-overcome mo ang hiya. Kahit natatakot ka, ma-overcome mo ang takot. Ang mga apostol, dati sila mga
Huwag. Dati sila mga kapatid na mga selfish. Dati sila mga kapatid na mga matatakutin. Pero nang sila mga kapatid ko ay napuspos na banal ng Espiritu, sila ay naging mga matatapang ay mga matatapang. Let me tell you mga kapatid, ang personal experience natin sa Diyos, yan po ang ating kapangyarihan na nailigtas. Acts 1:8, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the uttermost part of the earth. Palakpakan natin ang Panginoon natin. We need to have experience. We need to have experience with Jesus Christ. Because there will come a time, mga kapatid, na paglilingkod sa Panginoon ay magiging mahirap, challenging. Hindi po puro sarap ang paglilingkod sa Panginoon. Ang paglilingkod sa Panginoon minsan ay may kasamang sacrifice. May kasamang sakripisyo. Ang paglilingkod sa Panginoon may kasama po sakripisyo. Say amen. Sabi mo nga sa katabi, sacrifice. Wala po totoong paglilingkod sa Panginoon ng walang sacrifice. Pag di tayo nagsasacrifice sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po mga kapatid magiging kalugod-lugod yan sa harapan ng Panginoon. We must present our bodies a living sacrifice unto God, wholly acceptable, which is our reasonable service. Pag walang sacrifice, kapatid mo, nagiging mababaw ang paglilingkod natin sa dati ka, sabi na sa mga provincial namin, nalayo lang yung lalakad. Nakapunta lang sa church. Sacrifice na lang. Ngayon daw dito sa Manila, kapag hindi aircon, ayaw na naman. Kailangan aircon, kailangan may sakyan, susunduin. Isa nawawala na yung sacrifice, mga kapatid. Hindi po tayo naglilingkod sa Panginoon for convenience. Naglilingkod tayo sa Panginoon, mga kapatid, dahil mahal natin siya. At kung mahal natin siya, mga kapatid, hindi tayo mag-sacrifice. Kasama yan sa naglilingkod sa Panginoon. Wala ng sacrifice, magiging matabang ang ating paglilingkod sa Panginoon. Magiging malamig ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kapag dumating na sa time na magsasacrifice na tayo sa paglilingkod sa Panginoon, pag may personal experience ka, magiging madali, magiging magaan sa ating kalooban mag-sacrifice para sa paglilingkod. Palakpakan natin ang Panginoon. In chapter 12 ng 2 Corinthians, nagkwento si Pablo ng kanyang experience. Ayaw na sabihin direkta na siya yun. Pero malinaw sa context ng gitukoy niya ay sarili. Yun yung basahin natin. Chapter 12, 2 Corinthians chapter 12, verse 1. Kinakailangan ako'y magpapuri, bagaman ako'y hindi na dapat. Ngunit aking sasaysayin ang mga pangitain ko at mga pahayag ng Panginoon. Dahil gusto niya he wants to have a point across. Gusto siya sabihin, gusto siya ituro. Dahil may kailangan siya ituro
Sabi niya, kahit hindi nararapat, kailangan ko magpapuri, kailangan ko sabihin ito. Kahit parang magiging parang nagyayabang ako, sabi ni Pablo, pero kailangan ko sabihin. Kasi nga, meron siya gusto ituro sa chapter. Patungkol sa kanya, mga pangitain ng pahayag. Mga vision and revelation na galing sa Panginoon. Verse 2, nakilala ko ang isang kalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, aywan ko, o maging sa labas ng katawan, aywan ko sa nakakala na ginagawa ng sa patulang. Sabi niya, I know a man, 14 years siya kilala sa Panginoon. A man in Christ about 40 years ago. Whether in the body, I know not, I cannot tell, or whether out of the body, I cannot tell. Ibig sabihin niya na whether the body, sabihin yung katawan niya. Ako ba to? Wala. Ibang tao ba, labas ko sa katawan ko, ayaw ko sabihin. Ayaw niya direct na sabihin, pero ang inuwi niya, hindi niya sabihin. Hindi ko ay personal experience. Ano nangyari sa kanya? Siya ay inagaw hanggang sa ikatlong langit. He was caught up at dinala sa third heaven. Verse 3, at nakilala ko ang tao niya maging sa katawan. Katawan, sabi niya. O sa labas ng katawan, aywan ko, Diyos ang nakakala. Ay nasabihin direkta, ako ba to o hindi? Wala ko siya nakakala. Pero, sa hindi niya ito niya. Sa Pablo niya. Na kung paano siya inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayon na hindi nararapat salitain ng tao. Siya ay inagaw, he got up. The word about of John is same as rapture. Siya ay dinala sa third heaven. At dinala siya sa paraiso, sa paradise, habang siya'y buhay. Kahit buhay pa siya, dinala siya ng Panginoon sa paradise, sa paraiso. At nakarinig siya ng mga unspeakable words, which is not lawful for a man to utter. Nakarinig siya mga salita. Grabe yung kanyang mga narinig malayong revelation. Nasabi na hindi ko pwedeng sabihin. Hindi marapat na sabihin ng tao. It is illegal. It is unlawful for man to utter. Nakatanggap siya ng grabing pangitahin, grabing revelation, na beyond human comprehension. Kaya ganito yung kanyang experience na ito. Sabi sa verse 5, of such an one will I glory, yet of myself I will not glory, but in my infirmities. Tungkol sa tao niya, ako'y magmamapuri, kung tungkol sa aking sarili, hindi ako magmamapuri, maliban na sa aking mga kainan. So, sabi dito ni Pablo, may dito siyang experience. Dinala siya ng Espiritu ng Panginoon sa third heaven. Grabe yung kanyang experience. Kaya nga mga kapatid, sa kanyang ministry, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, sabi niya sa mga sumunod na verse, kahit kung siya ay nagkaroon ng sakit, nagkaroon siya mga kapatid ng tinik sa laman, sabi niya sa verse 7, at nang ako'y huwag magpadalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinig sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampanin ng ako'y huwag magpadalo ng labis. Nakaramdam siya ng tinig sa laman, sakit. Sabi ng iba, ito ay merong nervous system sickness si Paul, narinig yung kanyang kamay. Kaya marami sa kanyang mga sulat, meron siyang secretary o amanuensis, si Tertius. Hindi na niya lang, hindi siya sinusulat. Buwasan niya sa Romans, First Corinthians. Yung ibang sulat niya, ang lalaki yung sulat niya. Sulat niya sa Galatia, sabi, tingnan niyo kung gano'n kalaki yung sulat na kamay. Yung mga
nagsasabi dito sa laman ni Pablo ay may problema siya sa kanyang kamay. Nanginginig. May mga nagsasabi naman na may problema siya sa kanyang mata. Pero kung ano man yung kanyang problema, mga kapatid, o sakit, sabi niya, mga kapatid ko, 3 beses niya itong pinag-pray. Sa verse 8, "For this day I besought the Lord thrice, that it might depart from me." 3 beses niya pinag-pray. At ito nag-pray ay ito po, kung sino lang, si Pablo po ito. 3 times na pinag-pray niya. Ang iba, pinag-pray niya, gumagaling. Ang iba, pinag-pray niya, dinidinig ng Panginoon ang kanyang prayer. Pero nung nag-pray siya para sa kanyang sarili, na alisin ng Panginoon ang inig sa laman, o sakit, o karamdaman, o ano pa man ito, it is something na inconvenient sa kanya. It is something, mga kapatid, na magiging masakit para sa kanya na titiisin. Pinag-pray niya na alisin ng Panginoon 3 beses. Pero hindi siya sinagot ng Panginoon. Tandaan natin, ang Panginoon lagi sumasagot ng panalangin. Pero hindi palagi oo. Basta hindi ako dininig ng Panginoon eh. Dininig ka ng Panginoon. Kaso yung sagot ng Panginoon, hindi. Dinidinig ng Panginoon ang ating mga panalangin. Yun nga lang minsan, yung sagot ng Panginoon, hindi yung ina-expect natin. Kaya sabi natin, hindi ako didinig ng Panginoon. Didinig ka. Pero marahil ang sagot sa iyo ng Panginoon, kagaya ng sagot kay Pablo. Ang sabi ng Panginoon kay Pablo, no. Ang sagot ng Panginoon, 3, yes, no, wait. Pero may sagot palagi. Baka sagot sa iyo ng Panginoon, wait. Kapainit. Baka sagot sa iyo ng Panginoon, no. Tagapin mo. Hindi na sagot ng Panginoon para sa iyo. Kung sagot ng Panginoon sa iyo, yes, may sagot. Pero kung no or wait, kapatid, be patient. Just submit yourself. Si Pablo nga, nanalangin, at nasabi ng Panginoon sa kanya, no. Ano kayang rason? Bakit ang Panginoon ayaw na si Pablo gumaling sa kanyang sakit? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, sa verse 9, He said unto me, "My grace is sufficient for thee. My strength is made perfect in weakness." Ang sagot sa kanya ng Panginoon, Pablo, hindi kita pagagalingin sa iyong tinig sa laman, pero I assure you, my grace will see you through. My grace is sufficient for you. My strength is made perfect in your weakness. Let me tell you, mga kapatid ko, sometimes, ang gusto ng Panginoon, yung ating attitude ay maging palaging nakadepende. Doon ang ating totoong kalakasan kapag tayo ay laging nakadepende sa Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, "Therefore, I will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong." Totoo tayong malakas kapag ang lakas natin ay hindi galing sa ating sarili. Kapag ang lakas natin ay nakadepende sa Panginoon, naroon ang totoong kalakasan, kapatid. Kaya sometimes, ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, lagi tayo nakadepende sa Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon, pag-manifest sa atin ang kalakasan ng Panginoon, ang biyaya ng Panginoon, na lalong sumasagana sa ating mga kahinaan, na doon ang biyaya ng Panginoon para tayo
ay tulungan. Diba sabi ng Panginoon, kung gusto natin sumunod sa Kanya, pinakailangan natin sumunod sa Kanya, and we take up our cross. Pasanin natin ang ating cross. Pero tayo kailangan pasanin. Mahirap, pero kakayanin dahil nandiyan ang biyaya ng Panginoon. Lahat ng ito, nag-iis ni Pablo, meron siya experience. Yan po ang kapangyarihan ng personal experience sa Panginoon. Gusto natin mga kapatid na maglingkod sa Panginoon na mas hindi, na mas malalim. Kailangan natin ng personal experience sa Diyos. Gusto natin magpagamit sa Panginoon, mga kapatid. Gusto natin magpagamit ng ating buhay sa Panginoon. Kailangan natin ng special personal experience. Hindi mo kailangan makita na nag-aapoy yung langit, makita ka ng matinding dramatic na mga vision ng Panginoon. Pero kailangan mo ng personal encounter sa Diyos. Personal experience. We have to be desperate to have a personal experience with God. Huwag tayo makontento mga kapatid ko sa usual na experience lang. Sunday, in and out, next Sunday, maybe next general conference, maybe next walkout. Ang alin natin magkaroon ng personal experience. Because your personal experience with God, yan po mga kapatid ang mapanghawak na matitiis natin lahat. Mapagtatagumpay natin lahat. Ma-overcome natin lahat. If we have personal experience. That's the power of your personal experience.